Summer season na pero nasa Japan ka, sobrang daming iba't ibang gamit, panlaban sa init, na tipong magugulat ka talaga na nag-i-exist at normal lang sa bansang to. Tara guys, ipapakita ko sa inyo. Nilagay ko na itong bag dito sa basket at sinusian itong bike ko. Marami nga ako nakikita sa comment section guys na nagtatanong kung bakit merong battery yung bike ko pinepedal naman. Kasi guys, yung klase ng electric niya, hindi siya yung katulad ng e-bike na meron tayo sa Pilipinas. Na tipong dahil merong battery, yung battery na talaga yung magpapatakbo sa bike. Bali, yung ganitong klase, nakaramihan din dito sa Japan, electric bike assist lang talaga. Magpepedal ka pa rin, pero mas magaan kesa sa normal na bike. Tipong kahit paakyat yung pupuntahan mo, hindi ka ganun mahihirapan. At kaya ako bumili ng ganitong klaseng bike kasi guys, kung napapanood nyo na ako dati, yung una kong trabaho dito sa Japan bilang caregiver, pataas nga yung trabaho ko nun. Kaya kapag ka umakyat, hindi kaya ng normal na bike, kailangan pang itulak. Nung nagkaroon ako ng electric bike, doon na talaga naging komportable. Though mahirap pa rin siya paakyat, pero hindi na kailangan itulak katulad ng normal na bike. Pwede mo nang sakyan at i-drive. Medyo mabagal at mabigat lang, pero at least 'di ba tuloy-tuloy pa rin yung pag-usad. Ayun guys, sana nalinawan na kayo about sa bike ko. Kung nakikita nyo guys, nandito ako ngayon sa Toyama Station. Gusto ko rin ipakita sa inyo yung iba't ibang train na meron sa station na to. Ito yung pinaka main station ng Toyama Prefecture. Kaya halos talaga lahat dito humihinto. Kung marunong ka nga rin magpiano, pwede ka mag-play. Libre lang yan guys. Ito naman yung iba't ibang klase ng train na meron kami dito. Ito namang hagdan na nakikita nyo paakyat. Dito madalas tumatambay yung mga estudyante. Kaya tara guys, dadaling ko rin kayo. Ayan, kung nakikita nyo, merong mga upuan, lamesa. Madalas sila dyan gumagawa ng homework. Dito naman yung pinakasakayan ng tram. Ito yung klase ng train na maliit lang. Tapos sa kalsada rin talaga tumatakbo. Kasabay ng mga ibang sasakyan. Alam nyo ba guys na iba-iba rin yung design niyan? At marami nga ako nakikita dito sa Toyama City na mga professional photographers na pinipicturan yung iba't ibang klase ng train dito. Marami din kasi dito sa Japan guys na train enthusiast. At alam ko sa ganung mga klase ng tao, sobrang ma-enjoy talaga nila kapag dito sila banda sa may Toyama Station nakatira. Kasi yung ganitong view, mga dumadaan na tram talagang mga normal na view lang araw-araw. Ngayon guys, nandito na ako sa loob ng Marut, magwi-window shopping tayo. Window shopping lang kasi wala pang pambili. Pagkapasok, Luna Earth nga itong sasalubong sa'yo. Hindi pa to masyado matagal dito sa Marut, pero dahil sobrang ganda ng location, pati na rin yung mga products nila, ang dami ko nga rin nakikita na talagang pumupunta dito at napapabili. Marami sa inyo guys nagtatanong about sa bag ko. Sa Wigo ko nga nabili yung akin, pero guys, alam nyo ba na nag-iisa na lang yun? Eto nga, meron ako nakita sa Luna Earth na medyo kahawig. 'Di ba guys? Halos pareho pati kulay. Ito pa yung iba't ibang klase ng bag na makikita mo. Nagbebenta rin sila dito ng mga salamin. Ito naman yung maliliit. Meron nga rin silang mga wallet dito. Kaso guys, ang bilis na sisira sa akin. Parang cute lang pero hindi siya pang matagalan. Gusto ko nga rin bilhin to. Kaso guys, alam ko masisira din agad to sa akin. Nandito pa nga rin tayo sa Luna Earth pero ang dami ko na nakikitang gamit na pang summer. Katulad na lang netong napaka-cute na fan na merong iba't ibang kulay. Depende na lang talaga sa'yo kung ano yung gusto mo. Bandang huli guys, wala rin naman akong binili. Sobrang tinitipid ko talaga yung sarili ko ngayon. Wala pa rin kasing sahod. Kaya hanggang tingin na lang talaga muna. Nakarating na nga ako dito sa may taas. Tignan nyo guys, ang dami na talaga nagbebenta ng iba't ibang klase ng payong. Na grabe, sobrang nakakawili, sobrang cute ng mga design. Ito guys, yung meron pang bangle. Para kahit bitbit mo siya, parang accessory pa rin siya sa katawan mo. Ito nga rin guys, ang shiny at ang ganda ng kulay. Maganda at okay sana guys, kaso para nangaasar yung pangalan. Charis! Dumiretso naman ako dito sa loft. Isa ito sa sikat na shop ng halos lahat ng mga cute na mga bagay dito sa Japan. Ayan nga guys, so naka-display pa yung talagang mga figurine na pinaggagastusan talaga ng mga Hapon. Ang bungad nga rin ng store na to, iba't ibang klase na mga gamit pang protekta sa araw. Katulad na lang ng sombrero na to. At marami ding iba't ibang klase ng payong. Meron yung na-fold at meron din yung mahaba pa. Tignan nyo nga yung hawakan neto guys, grabe, sobrang kikay. At yes guys, dito sa Japan, marami pa rin gumagamit ng ganitong klaseng payong. Parang mas madami pa nga yung ganyan kasi yung nafo-fold. Tignan nyo guys, pamaypay lang nasa 3,300 yen na or 1,272 pesos. Parang sa atin yung mga pamaypay tagsi 50 lang. Sa bagay, tignan nyo meron pang box. Baka kapag ka naka-box, mas tumataas din yung presyo. Kesa sa pamaypay, mas pipiliin ko na lang bumili ng ganitong mga handy fan para hindi na ako mapagod magpaypay. Guys, pagkatingin ko nga dito, grabe na talaga yung teknolohiya. Yung mga gamit, paliit na talaga ng paliit. Tignan nyo
naman to una kong nakita. Imagine nyo na lang guys kung gaano kaliit to sa personal. Meron nga rin dito. Hindi ko mawari kung handy fan pa rin ba to o flashlight. Yung design niya guys parang flashlight na. Ito naman guys sobrang liit din. At ang ikinaganda naman, merong clip na ikakabit lang daw dito sa payong. Kaso guys yung payong naman sobrang liit din. Ganito nga rin yung klase na talagang matagal ko nang gustong bilhin. Para talagang hindi mo na kailangan hawakan yung handy fan mo. Isasapit mo lang dyan sa leeg. Ito naman palapad na to guys parang yung mga sinaunang cellphone. Yung tipong meron pang keypad. Pero guys, handy fan din yan ha. At ayan nga, nababali pala to para pwede mong ilagay kahit saan. Meron din yung klase na maididikit sa likod ng phone para siguro habang nagsa-cellphone ka, hindi ka pinagpapawisan. Ito naman guys, yung meron ako at kabibili ko lang. Nagustuhan ko talaga kasi sobrang liit lang at hindi siya mabigat. Pero kahit na maliit, yung buga ng hangin talagang panalo rin. Ito naman ibang klase rin. Medyo mas malaki nga to. Yung ganitong klase naman guys, parang maganda rin kasi nga ayan merong mist. Hindi ko sure pero pwede mo rin siguro lagyan ng pabango. Ito guys, ganitong klase yung mga gusto ko. Kaso hanggang ngayon wala pa rin ako niyan. Ito naman guys, napaka-aesthetic ng design. Hindi siya malaki at hindi rin ganun kaliit. Ayan nga, meron ding sabitan. Kaya maisasabit mo sa bag mo. Ito naman yung white na version na isasabit sa leeg. Bukod sa mga handy fan, meron nga rin silang mga mist dito guys na kapag daw in-spray mo yan sa'yo, makukul yung pakiramdam mo. Ewan ko guys, wala naman akong ganyan. At syempre kapag ka summer, mas lagi tayong pagpapawisan kaya wag na wag kakalimutan uminom ng maraming tubig. Ito nga rin yung lagi kong nakikita tuwing summer dito sa Japan. Marami kayong makikita naglalakad kung saan-saan na parang merong snake sa leeg. Pero guys, ito yun. Ilalagay mo to sa loob ng freezer. Tapos guys, kaya nyo nang magstay na malamig ng matagal. Kaya ilalagay mo yun sa leeg mo. Hindi lang katawan yung merong mist, pwede mo rin palang sprayhan yung damit mo. Ang cool nga rin ng tumbler na to guys kasi hindi lang siya basta inuman ng tubig. Pwede mo rin siya gamitin na pampahid dyan sa mukha mo, sa leeg mo kapag ka sobrang init na. Ibig sabihin, pati yung labas niya talagang lumalamig. Diba guys, 2-in-1 na. At naku guys, kung akala nyo tayong mga Filipinos, grabe na magprotekta sa skin natin na hindi maarawan. Naku guys, ibang level ang mga Hapon. Kapag ganitong summer dito sa Japan, normal ka lang makakita ng ganitong outfit. Tipong sa sobrang init at ayaw talagang mababad yung skin sa araw. Mata na lang yung makikita. Ako naman guys, ayoko ng mga ganyan, naiinitan ako. Kaya instead na balutin yung katawan hanggang mata na lang yung makita, ginagawa ko na lang talaga yung best ko na hindi kalimutan maglagay ng sunscreen, lalo na kapag lumalabas ng bahay. At dito sa Japan, maraming iba't ibang klase ng sunscreen. Meron yung pinapahid, meron din mga spray at mist na klase. Uso nga rin yung mga sunscreen na kakapagpaputi na, yung may mga brightening effect. Dati, meron ako na-meet na Thai. Summer din yun, lagi rin siya nag-roll ng parang ganito. Hindi ko sure guys kung nakakatulong talaga yan. Ito naman guys, yung pinapakita ko sa inyo ngayon, tinatawag na cool towel. Parang special siya na klase ng towel. Katulad niyan sa nakikita nyo sa picture, nilalagay siya sa leeg. Meron ding klase yung disposable. Ayan nga guys, so may nakalagay pang degrees. Kung gaano daw kalamig ito. -5 degrees Celsius nga raw. Grabe guys, sa pag-window shopping ko ngayon, sobra talaga akong daming natutunan. Iba't ibang produkto dito sa Japan. Pero guys, nabaliwala lahat yun nung meron akong nakitang napaka-cute na character. Mahilig kasi ako sa unggoy. Tapos, nung nakita ko nga yung character na to, para siyang baby na unggoy. Grabe guys, cute na cute talaga ako. Monchichi nga raw yung pangalan. Hintayin mo yung sahod ko ha.